Muling iginiit ni Senador Tito Soto na hindi raw solusyon sa kahirapan sa bansa ang Reproductive Health Bill, kasabay ng pagkwestiyon sa iba pang mga probisyon nito. Matapos ang talumpati ni Soto, nagkainitan pa ang pro-RH na si Senadora Pia Cayetano at si Senate President Juan Ponce Enrile. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam? Yes, Mel, matapos nga ang mahabang debate tungkol sa RH Bill, sinimulan na ang period of amendments dito sa Senado. Pero bago yan, tinapos muna ni Senador Tito Soto ang kanyang turno and contra speech laban sa RH Bill. Nagkaroon din ng mainit na sagutan sa pagitan nila Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Pia Cayetano. It is not ready. We have not. Magkasunod binasa ni Senate Majority Leader Tito Soto ang huling bahagi ng kanyang turno and contra speech ngayong hapon para hindi na raw siya maakusahan ng pagpapatagal sa debate sa RH Bill. Sa kanyang talumpati, nilarawan ni Soto ang RH Bill na isang panukala na naglalayong kontrolin ng populasyon. Hindi raw ito kailangang ipasa dahil hindi naman overpopulated ang Pilipinas. Hindi lang daw pantay-pantay ang distribusyon ng populasyon. Ayon kay Soto, hindi solusyon sa kahirapan ng RH Bill na naglalayong isama sa listahan ng essential medicines ng mga ospital ang contraceptives. Ang nararapat natin gawin ay bigyan ng mga mag-asawa ng trabaho, pagkakakitaan, impormasyon at edukasyon para malasat nila ang pakinabang ng kaunlaran. Sagot sa kahirapan, trabaho, edukasyon, pabahay, kalusugan, hindi contraceptive. Hindi rin daw kailangan ng RH Bill dahil marami sa mga probisyon dito tungkol sa pagkakaroon ng medical staff at gamot para sa mga buntis ay nasa kasalukuyang batas na. Dagdag ni Soto, hindi pinagbabawal ang pagpaplano ng pamilya, kaya bakit daw kailangan pang isabatas ito? Sino po ba sa bansang ito nakaranas ng pagkaitan ng kalayaang pumili ng bilang ng kanyang anak? Kung kailangan siya manganganak at kung anong gusto niyang family planning method na gamitin, wala akong bawal . Andiyan dyan yung freedom of choice na yan. Question din ni Soto ang probisyon sa RH Bill na nagsasabing aalagaan ng mga babaeng magkakaroon ng komplikasyon mula sa abortion dahil baka raw maabuso ito ng mga magpapalaglag ng sanggol. Nauna nang iginiit ng mga nagtutulak sa RH Bill, hindi tinutulak ng panukala ang abortion at patuloy pa rin itong pinagbabawal. Matapos ang talumpati ni Soto, pinasabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na nais niyang magtanong. Pero inunahan siya ng sponsor ng RH Bill na si Senador Pia Cayetano. I know for a fact that the Majority Floor Leader and our Senate President are both anti-RH. So I would like to ask what is the objective of the two of them debating. I am more than willing to answer questions and to clarify. Naglabas din ng sama ng loob si Cayetano dahil sa nabalitaan niyang sinabi raw ni Enrile na sa 2030 na tatalakayin ng RH Bill. As I will stay here till 9 o'clock, till 12 o'clock if that is necessary. And having said that, anyone who would like to take the floor is more than welcome to do so. Thank you very much. Hindi ikinatuwa ni Enrile ang pagharang ni Cayetano sa kanyang pagtatanong. I've been in the Senate for a long time already. And I've never been asked to state the purpose of my interpellation. I resent being questioned about to state my purpose. Who are you to call, to challenge my purpose here? I'm telling you I'm going to dissect it. Mel, sa period of amendments, pinatanggal na ni Cayetano ang kontrobersyal na probisyon tungkol sa pangangalaga sa mga babaeng nagpa-abort. Binago na rin ang pagkakasulat sa probisyon tungkol sa paglista sa mga contraceptives bilang essential medicines. Matapos ang talumpati ni Soto, lumabas agad sa Twitter na tila merong mga linya sa bandang huli na tinagalog lang na bersyon ng ilang linya mula sa isang speech ni Robert Kennedy. Ito po ang iiwan ko mga salita. Ilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan. Subalit bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gaano mang kaliit, para ibahin ang takbo ng mga pangyayari. Sabi ni Soto, tinagalog talaga niya ang ilang mga linyang nakuha niya sa text ng isang kaibigan dahil nagandahan daw siya sa ideya. Hamon niya sa mga kritiko niya, sagutin na lang ang mga issue na tinalakay sa kanyang talumpati. Madaming nagbibigay sa akin ng mga materials, kaya sinasabi ko marami nagbibigay ng text. Hindi mo na alam kanino galing yung text or kanino galing yung mga ideas. Pero maganda yung idea. So para nga safe, tinagalog ko. O sino ngayon ang kinopyahan ko? Hindi, Tagalog. Meron ba silang naalam na nagtagalog, na pinanggalingan na Tagalog doon? Nakakatawa na sila. Sila ang komiko, hindi ako .
At yan muna ang latest mula dito sa Senado, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.